Ang kapamilya actress na si Criza Ta ay gumawa ng ingay at mapupusok na eksena sa Batang Quiapo bilang si Dimples kung saan ay nabiktima ito ng karakter naman ni Rocky Boy na ginagampanan naman ni Baron Geisler. Kahit dedo na ang karakter ni Criza ay piyang usapan pa din ito. Ang dating child actress na Criza ay lumabas dati sa Kadenang Ginto bilang younger Roxanne Ginoo at sa teleseryeng He's Into Her Season 1 and 2. Unang movie niya ang Wild Little Love taong 2019 at noong 2022 naman ay gumanap siya bilang batang Denise Laurel sa TV series na Flowers of Evil. Napansin siya bilang isa sa star dreamers ng Star Hunt bago nag-crossover sa PBB 8 kung saan ay tinagurian siyang Apo of the Eye ng Quezon City noong 2018. 21 years na ngayon si Criza kaya daring na rin ang projects nito gaya ng sa Batang Quiapo. Alam niyo ba ang chika na di umano ay halos sabay daw na pinormahan ang aktres ng isang yamaning Israelite na si Tal Modan na CEO ng Aplika Media sa Tel Aviv at ang pamangkin nitong si Adil Modan. Nakilala daw ni Criza ang pamilyang Modan noong nagbabakasyon ang mga ito sa Kamsur at tama naming nandoon ang aktres at friends niya. Pinafollow na siya ang mag-uncle na Modan hanggang sa pareho na ngang nagme-message ang dalawa sa kanya at nanliligaw. Tuliro tuloy ang kagandahan ni Criza. Pero pinayuhan siya ng BFF niyang PBB housemate na si Lee Reposposa na kumalma dahil bata pa ito at baka pagmulan pag siya ng away at tampuhan ng magtiyuhin. Nagkatawanan na lang si Lee at Criza nang mapag-usapan nila na what if isa sa magtito ang makatuluyan niya, pareho pa ding masagwa ang magiging pangalan ng young actress gamit ang apelyido ng dalawa. Hashtag Mrs. Criza Ta Modan, hashtag joke lang. Mga batang 90s, alam kong di nyo pa rin makakalimutan ang dating sexy star na si Amanda Page. Nakamakailan lang ay nag-guest sa D-Legends on the Dance Floor concert noong November 4. Well, masaya na si Amanda sa Amerika kapiling ang asawang doktor na si Lee Mendiola at ang kanilang anak. Mayroon na silang psychiatric outpatient clinic sa Ventura, California na pinagkakaabalahan nila. Noong 2010 pa sila ikinasal matapos iwan ni Amanda ang showbiz noong early 2001 at bumalik sa USA habang kasikatan pa niya. Pero alam niyo bang nag-iwan ng sangkaterbang movies si Amanda at ilan dito ay ang mapupusok na Tatsulok with Albert Martinez, Gayuma, at sobra-sobra labis-labis pati na rin ang mga action movies gaya ng Ang Probinsyano with FPJ at ang critically acclaimed film na Rizal sa Dapitan. Maraming projects ang Viva Films sa kanya. At maging sa Kapuso Channel ay regular siya sa SOP at Bubble Gang. Dati na namang ligawin si Amanda noong late 90s at kahit sa mid-2000s inactive na siya sa showbiz habang nasa abroad na ito. Dahil sa angking ganda at kaseksihan, may chika na ngang nakarating na at one point daw ay may 5 manliligaw ang sabay-sabay na pumorma sa aktres. Hindi lang Pinoy kundi may 4 pang AFAMs. Kilalanin natin ang mga napabalita di umano na sweeters ni Amanda bago siya nagpakasal. Isa rito ay Malaysian-Australian na si James Wan na kilalang director at producer ng Hollywood movies gaya ng Saw, Insidious at Conjuring. Isa pa ay ang African pharmacist Chan health advocate na si Gideon Rambong mula sa bansang Nigeria. Another suitor is Wael Raya na isa namang Arab finance manager ng Al Nabuda Auto sa United Arab Emirates. Isama na natin ang Canadian na si John Tory na isa namang piloto sa Toronto. At syempre ang Pinoy na si Randy Luyong na manager naman ng DS Finance Corporation sa Central Luzon. Pero walang natipuhan si Amanda sa 5 manliligaw dahil ayaw nito ng LDR kasi wala sa kanila ang nakabased sa Amerika at nakilala lang sila ni Amanda noong may mga meetings, conferences or holiday vacations ang mga ito sa US. Mas pinili ng dalaga ang doktor na si Lee na matagal na niyang kaibigan sa California. Isa pa ay magiging katatawanan ng pangalan niya kapag isa sa kanila ay naging Mr. niya gamit ang apelyido ng mga ito. Masagwa nga naman tawaging siyang Mrs. Amanda Page 1 kung si director na si James Wan ang pipiliin niya. Kapag ang Nigeria namang si Gideon Rambong ang napili niya, magiging Mrs. Amanda Rambong siya. Kung sa Arabong si Wael Raya naman, ay magiging Mrs. Amanda Raya siya. Pag naman ang Canadian pilot na si John Tory, siya ay magiging Mrs. Amanda Tory. At kapag ang Pinoy na si Randy Luyong, magiging Mrs. Amanda Luyong siya.
Gago! Mas masaya ang aktres na pinili niya si Dr. Lee dahil naging Mrs. Amanda Mendiola siya. At least tunog konyo at university belt, #joke lang. Naalala niyo pa ba ang sexy star ng Seiko Films na si Deborah Carpio? Madalas siyang second lead ni Osang, Cristina Gonzalez at Gretchen Barreto noong ST Films ng dekada 90. Ilan sa mga pelikula niya ay Kagat, 1996, Walang Dayaan Akin ang Malaki, 1997, at Kesong Puti, 1999. Noong tumumal ang Bold Films ay naglaylo na rin ito sa paggawa ng movies noong mid-2000s. Pero ano itong chika ng mga marites na kinuha daw itong model ng isang newly established photography studio? At naging friendly daw ito sa may-ari na ikinaimbiyerna ng misis nito. Ang photo studio ay naging kilala at pamoso locally at internationally matapos itong tangkilikin ng mga sikat at popular celebrities. Lumaki bigla ang nice print na pag-aari ng mag-asawang Charisse and Libitino. Nag-expand ang business nila, lalo na nang maging preferred sila sa mga photo-video services ng mga events gaya ng prenuptial, wedding, birthdays, anniversaries, conferences, at iba pa. Kaya nga mga big-time celebrities din ang naging clients nila, gaya ni Dingdong Dantes at Marian Rivera, Bea Alonzo, Catherine Bernardo, Ogie Alcacid, at wife na si Regine Velasquez. Wala na nangang mahihiling pa ang mag-asawang Tinio sa business success nila. At pati nga ang binatilyong anak nila na si Vito Tinio ay unti-unti na ring nakikilala matapos itong manalo sa jet ski championship sa Thailand. Nang tanungin ang mag-asawa tungkol sa issue kay Deborah Carpio na minsang nag-model sa kanila noong 2006, pinabulaanan nila ang chismis dahil friendly lang daw ang actress. Si Deborah naman ay masaya na sa buhay, may asawa at kapiling ang mga anak. Natatawa na lang siya sa chismis dati sa kanila ni Libby noong nagpipictorial pa siya sa studio nila. Malaki daw ang respeto niya sa mag-asawa at kung sakali mang single si Libby, hiwalay o diborsyado, hindi pa rin niya kayang tanggapin na kapag naging misis siya ng may-ari ng Nice Print at ang magiging pangalan niya gamit ang apelyido nito. #Mrs. Deb Buratinho. #joke lang. Si Irish Tan, ang chinitang sexy star ng Viva Max, ay gumagawa ng pangalan sa mga mapupusok nitong pelikula gaya ng Stag at Lady Guard na parehong ipinalabas noong 2024. Palaban din ito sa mga interviewees at walang inaatrasan na mga personal na tanong kapag nagpo-promote ng movies online, lalo na sa Abante at sa live online pagpapatato niya sa tiyan. Pero ang mas nakakawindang ang balitang nagpakasal na ito sa kapuso aktor na si Rob Moya noong 2024. Si Rob ang dating partner ng sikat na influencer na si Mami Oni or mas kilala bilang si Tony Fowler. Masaya naman si Irish at Rob sa buhay nilang mag-asawa. Pero alam niyo bang bago pa siya pakasalan ni Rob ay napabalitang niligawan daw ito ng isang Amerikanong AFAM matapos siyang mapanood sa kanyang Viva Max movies. Walang iba kundi ang negosyanteng Arab-American na si Mike Namu. May-ari ng Namu Group LLC, isang hotel real estate development at pati ang Crafted Solutions na nasa retail naman para sa mga mamahaling wines and cigars na nakabased sa San Diego, California. Bumisita pa nga raw si Mike sa Manila para makilala ng lubusan si Irish at para makipag-collab na rin sa Viva Max at balak nitong mag-produce sana ng international movie para sa actress. Ang kaso natunugan ito ni Rob at binakuran si Irish kaya umuwing luhaan si Mike sa Amerika. Tinutukso pa nga raw ni Rob si Irish na masagwa ang magiging pangalan niya kung sakaling sila ni Kano ang magkatuluyan gamit ang apelyido nito. #Mrs. Irish Tan Namu. #joke lang. Kamusta na si Marichu Bacaro, ang dating MVP ng UAAP Season 71 noong 2008 at matapos niyang tulungan ang UST Growling Tigress sa kampyonato noong 2006, Season 69. Naglaro din siya sa Gilas Women's Team hanggang 2010. Matapos talikuran ng pagbabasketball, naging teacher siya ng MAPE or Music Arts Physical Education and Health sa Parañaque National High School sa May Baclaran. Hanggang kumatok ulit ang basketball sa kanya nang magkaroon ng Women's National Basketball League or WNBL at naimbitahan siya sa draft combine noong December 2020.
Naglaro si Marichu para sa Taguig Lady Generals na pag-aari ng dating Taguig City Mayor na si Lino Cayetano. Huling nag-champion sa WNBL ang Philippine Army Lady Battalions nang talunin nito ang Philippine Air Force PSI Lady Air Defenders. At matapos ang 3 taon ay nawala na lang ang WNBL at balitang nagsara na ito. Habang tumatakbo pa naman ang karibal na liga nito, ang Women's Maharlika Basketball League o WMPBL na pag-aari naman ni Manny Pacquiao. Napabalitang nagbakasyon di umano si Marichu at ang partner nito sa Seoul, Korea at habang nanonood sila ng 3x3 tournament sa isang mall doon, nakilala nila ang isang Korean national na si Won-gi Paeng, isang negosyante at may-ari ng Hintel, isang IT company. Isa pala itong fan ng UAAP dahil nag-aaral ang Koreano dati sa Manila kaya pamilyar sa kanya si Marichu. Agad na inimbitahan nito ang Pinay para lumabas. Pero inexplain nito kay Won-gi na partner niya ang kasama sa bakasyon. Ganun pa man ay niyaya na rin ni Won-gi ang dalawa at ipinasyal sila sa buong Seoul. Nagtatawanan nga si Marichu at ang partner nito dahil kung single nga ito at type niya ang Korean, bastos ang magiging pangalan niya gamit ang apelyido ni Won-gi. #Mrs. Marichu Paeng. #joke lang. Ang film na basketballistang si Nick Timosis ay dating naglalaro ng college ball sa Whittier College sa Division 3 ng USA NCAA. Ang half Hawaiano at half Latino ay bumalik sa bansa noong 2019 para maglaro sa Maharlika Pilipinas Basketball League MPBL under Nueva Ecija Rice Vanguards hanggang madraft ito sa PBA ng Phoenix Super LPG Fuel Masters noong 2021. At lumaro din ito sa Rain or Shine Elasto Painters hanggang 2025 at bumalik ulit sa Nueva Ecija sa kasalukuyan. May 2 na itong anak sa kanyang partner na si Riza Diaz, dating PBA courtside reporter. Pero may chismis di umano na noong naglalaro pa ito sa MPBL ay madalas daw itong dumadalaw sa City Hall ng Caloocan. Di umano ay binibista nito ang dating konsehala na si Karina Te. Nagkaroon kasi ng paliga dati sa syudad at guest nga itong si Nick, kaya nagkakilala ang dalawa. Pareho pa silang single ng mga panahong yon. Si Karina ay naging segment producer muna sa GMA7 for unang hirit, bago ito mag-full-time sa pagsisilbi sa bayan. Kasalukuyan ay vice-mayora na ito mula pa 2022 hanggang sa kasalukuyan, at nagpakasal na rin kay Edward Limsico at may isang anak. Natatawa nga si Nick nang nakarating sa kanya ang balita na nililink sila ni Karina. Pinagtatawanan pa nila dati ang intriga dahil magkaibigan lang talaga sila. Isa pa ay nakakatuwa nga naman ang magiging pangalan ni Karina sakali mang magkatuluyan sila ng forward ng NE Vanguards gamit ang apelyido nito. #Mrs. Karina Teddy Mosis. #joke lang.